niniwala ka na kahit gaano man katagal na mag-pray, mag-antay, you're willing to wait, you're willing to trust in the Lord because you believe that God is able and He will do it in the proper time. So I want you to imagine, at habang ini-imagine mo po yan, I want you to close your eyes and I want you to surrender ano man pong difficulties na meron ka ngayon sa iyong buhay, sa pamilya, sa iyong pag-aaral, sa iyong relasyon, sa iyong trabaho o negosyo. Ano mang hamon ang kinakaharap mo emotionally, maybe you are experiencing depression, loneliness, or bullying. Right now, I want you to surrender them all to the Lord and say, Lord, I'm willing to wait, I'm willing to trust, because I believe you are able to do far more than I could ever think or imagine. Lord, that's our prayer ngayong hapong ito. And we thank you sa ginawa mo kaninang umaga. At sa hapong ito, Lord, it's our prayer that you will do it again sa lahat po na naririto ngayon, na sabik sa iyong presensya at naghahangad, Panginoon, na maranasan ang kapangyarihan ng aming Panginoon, ng iyong biyaya, ang iyong pagpapala sa aming buhay at sa aming mga pamilya. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ay magsabi ng Amen. Now, let's all be seated na po. Makakaupo na po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Hinati po talaga natin ang ating celebration sa ating church anniversary. Gawa nga po na hindi ho tayo magkakasya sa lugar na to. And tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa buhay po ng ating Reverend Reynaldo Morales from Sumabmit, Pangasinan. Ang balak pa ho niya, magstay pa po siya dito. Siya pa ho mag-i-speak ng second service. Sabi ko, okay naman yun para at least makapagpahinga ako. Kaya lang, na-realize ko, bukas pala meron kaming meeting ng mga pastor, maagang maaga. At kung siya po mag-i-speak ngayong hapon na to, gagabihin na sila. Plus, meron siyang isang disciple na mula sa Sumabmit, Pangasinan, nagtrabaho po sa SM San Fernando. Matagal na raw pong hindi nakaka-uwi, matagal nang hindi nakakapag-church. So they want to visit, they want to pray for them, kaya binigyan namin sila ng opportunity na gawin po iyon. Alam niyo po ba ang isa sa pinakamagandang declaration ni Lord through Pastor Ray, ay yung sinabi nga po niya na sa ating 14th anniversary, ay tayo raw po ay doon na sasamba sa ating bagong church building. Kaya nung narinig ko po yon, sige po, palakpakan natin si Lord. Nung narinig ko po yon, sabi ko, bago tayo kumain, Pastor, dumaan muna tayo sa lupa. Nang sa ganun, matiyak po talaga mapag-pray po namin. So nag-pray po kami doon, hindi na kami dumiretso. Medyo maputik po dahil bagong ulan. Pero yeah, if we are believing God for greater things, kailangan po talaga panindigan na po talaga natin. Amen? Sino ho dito handang manampalataya, kasama po ang bawat isa para sa malaking gagawin ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Alam niyo po, ang mga Pilipino, magagaling, mahuhusay, matatalino at hindi lamang po yun, creative. Saka hindi lang po sila medyo creative, medyo prophetic pa. I'd like to show some pictures para ipakita sa inyo kung paano ang mga Pilipino nakikipaglaban sa kabila po ng economic crisis, kung paano ho nila kiniklaim at pinaprophesize na ang kanilang mga munting negosyo ay malalagpasan yung mga original na kanilang pinagayahan. I came across sa Facebook, ito po yung nakita ko. Kala ko 7-Eleven, 7-Evelyn pala. No? Muntik na pong maging 7-Eleven. Yung susunod na picture, medyo magkakontra. Limonyo, praise the Lord. parang hindi po akmano, pero medyo biblical. Ginaya ho ng susunod na negosyanteng ito, yung potato corner. Alam niyo yung tawag sa kanya? Potatong na corner. Potatong na corner. No. Merong isang funeral service na gugustuhin mo na puntahan, wag naman sana pa sa atin, kasi ang pangalan ho neto ay Living Things. Living Things. Ibig sabihin po noon, nililibing po ang isang yumao pero buhay pa rin sa kanilang mga alaala. Di ba? Amen? Ito po ay isang uri ng sangyupsal na ayaw ko pong puntahan kasi ang pangalan po neto ay Pare Shabu. Okay. Siguro pong ibig sabihin po ay shabu-shabu. Okay? And then, yung susunod po ay yung Pinoy Big Burger. Wow. Isa pang sangyupsal, ang pangalan po ay Pig Hati. Pig Hati. Parang ang lungkot, no? Nakakahiya namang kainin, no? Kapag maalala mo yung baboy na yan, no? Ito gusto ko, mapakanta ko dito, Wash Me Whip.
Ang katabi po niya ay, wash me, nay-nay. Okay. Magkalaban po sila, okay? Pareho silang laundry store, pero magkalaban po sila. And then, matutupad na rin sa wakas yung mga kaibigan po natin na pag nagyayaya, saan tayo gusto kumain? Kahit saan. Alam niyo bang meron talaga na tindahan na kahit saan? Saan tayo kakain? Dun sa kahit saan. Okay? Totoo ho talaga to. Hindi ho yan nagjo-joke, no? And then, ito po magkikreate ng controversial kasi ang pangalan po ng tindahan ito ay LGBT. Lugaw, goto, bulalo, tokwa, barbecue, baboy. Okay, nalagpasan pa. Pero ito po, prophetic at mukhang dito ho nagpalabas si Jorin, no? Summa cum laude. Summa cum laude. Di ba prophetic, di ba? Mukhang talagang sabi nga dito, pagdating sa labahan, top 1 kami sa labada. Okay? Summa cum laude. No? Well, ang tema kasi ng church anniversary po natin, royalties, young professional, and adults is God is able. Everybody say, God is able. Naniniwala po tayo, alam nyo, isang testimony lang po yon kay Ma'am Jorin lang po yon, pero matindi na, sobra na. Of course, alam natin na may iba po na inihahanda pa yung testimony, pero hindi na po natuloy. Pero yung kay Jorin pa lang matindi na eh. Why? Because really, we believe that God is really able to do more than we could ever think or imagine. Do you believe on that, mga kapatid? Kaya kung sino ka man, naimbitahan ka lang ngayon, bago ka man o matagal ka nang nananampalataya, bumabalik ka na uli kay Lord, or maybe you're just curious, wala kang choice kasi wala kang magawa pag araw ng linggo, I'd like you to once again believe that our God is able. Ang pamagat po ng topic ko ngayong hapon na to is, My God is able. My God is able. Now, to begin with, let me ask you this question. Do you believe in God? Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Alam niyo po ang totoo, we all believe in God. Lahat tayo naniniwala sa Diyos, di ba? Kahit nga po yung hindi pala simba, hindi relihiyoso, kahit nga po yung tinuturing natin na medyo masagwa ang ugali, lahat naman ng tao naniniwala sa Diyos eh. But the right question is, what kind of God do you believe in? Yeah, naniniwala tayo sa Diyos. Alam mo, ang Diyos, ganyan eh. Pero anong klaseng Diyos, anong katangian ng Diyos na ito ang pinaniniwalaan mo? At yung pang-apat na tanong is, what do you believe about God? Alam niyo po ba, theological question ng mga ito eh. Pag sinabing theology, theo means God. Logy means study. Pag pinagdugtong po yan, the study about God. Alam ko, hindi tayo theologian, hindi tayo nag-aaral ng seminaryo, pero bawat isa po sa atin, kailangan nakakaintindi ng kahit papano basic theology. Because pag nagkamali tayo ng ating pinaniniwalaan, nakakaapekto yan ng uri ng ating pamumuhay. What do you believe about God and how you believe on God really affects how you live your life. For example, pag ang iniisip mo ang buhay ay patungkol lang po sa saya, patungkol lang po sa happy-happy, sisirain mo yung buhay mo sa bisyo eh. But if you know that at the end of your life, mananagot ka kay Lord because you believe that God that you are accountable to the Lord, you will take care of your body. So what I mean is this, no? Right belief will equals to right living. Right believing will equals to right living. So, what kind of God do you believe in? Pangalawa, what do you believe about God? Sa Tagalog po, anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo kung sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos na to? Pangalawang tanong, ano bang pinaniniwalaan mo na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Amen? Basahin po natin itong Ephesians chapter 3, verse 20. Pwede po bang sabay-sabay natin itong basahin? Ready, go. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all for His miraculous power constantly energizes you. Pasensya na kayo, no? Ito yung favorite kong version eh. The Passion Translation. At siguro po sa mga leaders, sa mga nakarinig na po neto sa buwan ng June, sawan-sawa na po kayo, Pastor. Ano pa ho ba ang gustong sabihin ni Lord dyan sa Ephesians 3:20 na yan? At siguro po, if you're new right now, bago ka lang, iniisip mo, ano ba ang dating at ano bang magagawa ng talatang yan, ng Diyos na yan, sa buhay ko? Let me give you a background. Ephesians chapter 3 verse 20,
is a simple verse and a great way to start knowing and believing God. In other words, kung wala ka pang background kay Lord, if you don't know theology, o di kaya wala ka lang talagang pakialam patungkol sa Diyos, of course you believe on God but you don't care, you don't dig deeper para makilala at maalam pa ang Panginoon. After all, medyo nahahakaba nga naman na kilalanin pa siya. But if you want to start believing and knowing something new or something little about God, this verse is a great way to start with. Ang talatang ito ng Ephesians 3:20, Epeso, Kabanatang 3, talatang 20, ay isa sa pinakamagandang pasimula para makilala mo ang Diyos sa buhay mo. Ang Ephesians 3:20, sinabi ko na ito last Sunday, is in a form of prayer. Ito po ay isang prayer. If you don't know how to pray, you can pray Ephesians 3:20. Pwede niyo pong gamitin ito mamaya, araw-araw. Magte-take ka ng exam, sino dito magte-take ng exam? Sambitin mo lang yung Ephesians 3:20. May nililigawan ka, parang tagilid ka. Sasagutin ba ko dito? Hindi. I-claim mo lang Ephesians 3:20. Okay? Wala ka nang pamasahe sa jeep. I-claim mo Ephesians 3:20. Ewan ko lang kung hindi ka pababain. And this is also a proclamation ni Apostle Paul sa church ng Ephesus. At ito rin po isang panawagan na kailangang magbago tayo ng pag-iisip. Kasi ang sabi ho doon, kayang gawin ng Diyos sa mga bagay na lagpas pa sa kaya mong isipin at hilingin. In other words, it's an invitation na, hey, huwag kang mangarap ng maliit. Kung gusto mong mangarap lang din, lakihan mo na. Lakihan mo dahil ang Diyos mo'y malaki. So in other words, hindi ho masamang mangarap ng malaki dahil meron tayong Diyos na malaki. Amen? And then pang-apat, it's a practice. Nang ibig sabihin po, may gagawin ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ka. At ito rin po ay isang papuri, pasasalamat, dahil kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, pasalamatan mo na siya in advance, knowing na paparating na at dumating na ang kasagutan ng iyong panalangin. Sa talatang ito na Ephesians 3:20, meron pong dalawang salita lang na mahalaga para sa akin. Una po yung salitang able. Everybody say able. Niresearch ko po ang dictionary kung anong ibig sabihin ng salitang able. Ang ibig sabihin po ng salitang able, kaya, is having the power, having the skill, having the means or opportunity to do something. In other words, kahit sino ho sa atin dito, kahit bata ka pa, kahit hindi po ganun katindi o kalaki yung opportunity na ibigay sa iyo, you are actually able. Kaya mo. May magagawa ka. Able means humans having considerable skill, proficiency, or intelligence. Now, alam niyo, maraming mga tao hindi nakapag-aral, pero pagdating sa computer, parang mas matalino pa sa nag-aral. Ang husay-husay di ba? Kasi nga po, dahil po sa technology. In other words, meron tayong innate o panloob na kusang lumalabas pag kinakailangan. Tama po ba yon? Having what is needed to do or something. So, when we talk about the word able, ba't pa natin kailangan ng Diyos dyan? Kaya naman natin Dahil malaking kaibahan po ang kayang gawin ng Diyos sa kayang gawin mo. At ito po yung parehong nilagay sa Ephesians 3:20. Nung niresearch ko po yung salitang God, marami pong lumabas, pero namili lang po ako ng mahalaga. Because the word God o Diyos, ang ibig sabihin niyan is a higher, greater being, believed to have more than human powers. In other words, pag samasamahin na natin lahat dito, yung galing natin, diskarte, talino, husay, talento, hindi pa rin siya magmamatch sa husay at kakayahan na magagawa ng ating Panginoon. In other words, pag sinabi natin God is able, medyo mahaba lang po ito pero bibilisan ko lang po yung pagbasa. When we say God is able, it means, sabayan niyo ako magbasa, God has the power to do miraculous works, answer prayers, and fulfill expectation beyond what is expected. Ibig sabihin po, lalagpasan pa niya yung inaasahan mo. Kasi alam niyo kung bakit? Whether we like it or not, kahit yung mga taong mahal tayo, kakapusin sila ng kakayahan, natulungan at gabayan tayo. Why? Tao lang sila And the good news is this, kayang gawin ng Diyos yun na hindi kayang gawin ng tao. Sabi dito, unlike men, God will never fail. Ibig sabihin po doon, hindi siya papalya.
Siguradong sisipot siya, siguradong susulpot siya, siguradong gagawin niya yung pinangako niya. God's ability is much more than mere potential. Hindi lang po ito innate being, innate potential na nasa loob niya. In fact, when we say God is able, it is His very own nature. Siya talaga yon. Alam niyo po ba isa pang tawag sa Diyos? Jehovah. Jehovah means all-powerful God. Kaya niyang gawin lahat. And God is able to help us no matter what circumstances we are into. So, my question po, babalikan ulit natin yung tanong. Do you believe in God? Pangalawang tanong, anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? At pangatlong tanong, what should you believe about God? Ano ang dapat mong panampalatayahan patungkol sa Diyos? Now, dalawa po ang kakausapin ko dito, yung mga bisita po natin. Aanyayahan ko kayong sumampalataya sa Diyos na to. Dahil napatunayan ko ito, na matindi talaga ang kanya niyang gawin sa buhay mo. Pangalawa, aanyayahan ko ang mga disciples at ang mga leaders dito na muli pong manampalataya sa ating Diyos sapagkat kung iniisip mong tapos na at may nagawa na ang Diyos, kaya pa niyang higitan ang mga nagawa niya sa buhay mo. Amen? Pwede bang palakpakan muna natin si Lord sa buhay po natin? Ano ang dapat mong panampalatayahan patungkol sa Diyos? 3 E lang yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, 3 E. Tapos sabihin mo sa kanya, E. Kasi 3 E, di ba? E. E lang pala, no? 4 dapat yun, no? E. Number 1. I believe in the God who is able and excels on the things that are impossible. Ako'y nananampalataya at sumasampalataya sa isang Diyos na may kakayahan at may kahusayan na lagpasan pa at gawin ang mga bagay na imposible para sa akin. Sino ho dito humaharap ka sa isang sitwasyon na imposible? Alam nyo, may kakilala ka bang tao na magaling sa isang bagay? Halimbawa, magaling sa math, magaling sa English, magaling mangopya, magaling magaling mag-plagiarize, yung kopyahin yung hindi ka. Marami po tayong kagalingan pero wala pa akong nakitang tao na mahusay at magaling sa mga bagay na imposible. Yung po bang imposible, nagagawa niyang imposible. Pwera na lang po kung kayo po ay buhay na nung taong 1980s saka 90s. Kasi meron akong kakilala na kahit nasa imposibleng sitwasyon, kaya niyang gawan ng solusyon. Alam niyo kung sino yon? Si MacGyver. Hindi niyo na naabutan si MacGyver. Si MacGyver po kahit walang gamit, kahit nakahoy na lang, stick na lang, toothpick na lang, may kalaban, nagagawan pa rin niya ng paraan eh. Of course, alam natin dahil TV show lang yan eh. Hindi naman totoo eh. Pero tingnan natin yung verse na to. I believe in God who is able and excels. Everybody say excels. Ibig sabihin po, hindi lang niya kayang gawin, mahusay siya na gawin iyon ng mas mataas pa na antas. Sabi dito sa verse, let's read this verse. Sa Kanya na makagagawa. Everybody say, sa Kanya na makagagawa. Ang naalala kong kwento dito, bawat puntos may gagamitin tayong Bible character, ay si Abraham saka si Sarah. Pastor, sino ho ba yung si Lolo Abraham saka si Lola Sarah? Well, nung bata-bata pa po si Abraham saka si Sarah, pinangakuan sila ng Diyos sa Bible, sa Genesis chapter 12, na sila'y bibigyan ng Panginoon ng isang malawak na lupain, isang bansa, at hindi lang po iyon, isang tuwa. Hindi, Itbulaga pala yun. No? Isang bansa, isang bayan, at isang anak. At tinanong ko po kayo dito, tinanong ko po yung church, sa 3 pangako ng Diyos na yan, alin dyan ang pinakamahirap panampalatayahan? Ang sabi niyo po, yung magkaroon ng anak. Alam niyo kung bakit? Kasi po, barren sila. Ibig sabihin po noon, hindi na po kayang manganak ni Sarah. May problema po ang kanyang reproductive organ. In other words, wala siyang kakayahan na manganak. Meron po siyang isang sitwasyon na imposible, na kahit anong tingin ng doktor, anong tingin ng albularyo, anong tingin ng mga eksperto, mahusay sila sa lahat, pero pagdating sa sitwasyon na yon, they cannot excel. They don't excel on those impossible things. At alam niyo po, lagi, sa mas matinding pangarap at pangako ng Diyos sa iyo, doon ka mas matinding susubukin ng Panginoon.
Kung ang matinding pangarap mo sa buhay na ito ay pag-aaral, magkaayos ang iyong pamilya, doon kayo mas madalas na sinusubok at pinatatatag ng ating Panginoon. So ang nangyari po, nanampalataya itong si Abraham, pero nung siya'y sumampalataya, nakaranas po siya ng pagdududa, ng pagtatanong, sino ho dito nakaranas ng ganon? You believe in God, hindi naman sa lumalayo ka sa Diyos, pero naramdaman mo lang na, Lord, parang hindi yata nangyayari. Parang taliwas, kabaliktaran, salungat sa sitwasyon ko eh. And Abraham basically had 3 questions. Number 1 question, how will it happen, Lord? How will it happen? So gusto mo akong bigyan, Lord, ng anak, at sa anak ko na ito na supling na nag-iisa, dito magsisimula ang maraming bansa, maraming mga tao, lalawak ang sangkatauhan. Pero paano mangyayari yun, Lord? Pangalawang tanong, hanggang kailan ako mag-aantay, Lord? Sino ho dito, pagdating sa pag-aantay, mainipin? Naalala ko tuloy yung isang anak, sinusunog sa cremation yung kanyang lolo. Sabi niya, tagal, di pa ba luto yan? Ang bihira, ginawang pagkain lang yung lolo niya. Kinikremate niya di ba? And then yung pangatlong tanong po ni Abraham is, are you sure, Lord, this is for me? This promise is for me. No? Have you ever asked that question? Parang feeling mo, Lord, I am not qualified. Because you're waiting for too long, ang tagal na mga pag-aantay mo at ang dami nang nangyari, parang feeling mo hindi para sa iyo yung pangarap na yan. Just like Jurin, just like some of you here na meron pong karanasan. At alam nyo mga kapatid, because this God is not just able, but He excels on the things that are impossible. Mahirap magkaanak, pero sabi ng Panginoon, pangako ko magkakaanak ka. Dumating po yung panahon, alam niyo po nangyari, biruin niyo po ang matandang si Abraham sa si Sarah, let's look at the next picture, nagka-baby ang pangalan si Isaac. Wow! At lagi po, mga kapatid, meron pong 6 na baitang na ginagamit ang Diyos para turuan tayong manampalataya sa Kanya at hubugin yung ating karakter. Ang unang stages po is dreams, panaginip. Ang pangalawang stage po ay decision. Kailangan mo magdesisyon kung susunod ka ba kay Lord, mananampalataya ka ba sa sinabi niya. Pangatlo, makakaranas ka ng pagkaantala. Yun yung pinakamatinding test. Mangyayari kaya ito? Parang hindi naman yata mangyayari. At yung pang-apat po, yung difficulty saka dead end. Ito yung time na kung saan pag sinabi nating dead end, the death of a dream. Ang kamatayan ng isang pangarap. But you know what? If you are able na malagpasan ang delays, difficulty, and dead end, you will experience deliverance. Pag sinabing deliverance, kaligtasan, katiwasayan, kasaganaan at pagpapala at kasagutan ng Diyos sa ating mga buhay. Balikan natin yung picture. Usually po, ang mga younger couples ang nagkakaanak sa paligid po ni Abraham. But maraming mga tao sa kanilang paligid na nagsasabing, paano nangyari ito? No? Na ang tanda-tanda na nila, lolo na sila, pero nagkaanak pa rin. Why? Because Abraham and Sarah believed that God excels. Mahusay ang Diyos na to. Kaya niyang paghusayan, pag-isipan, pagplanuhan kung paano kanya ilalabas sa isang matindi at mahirap na sitwasyon sa iyong buhay. Amen? At ang tanong ko sa inyo ngayong umaga na to, ang ngayong hapon na to is, anong kahirapan sa buhay ang kaya mong ipagkatiwala sa Diyos at alam mong may magagawa ang Panginoon? From difficulty or dead end to deliverance. Kita niyo po ang sitwasyon ni Abraham sa ni Sarah, barren, ibig sabihin po, baog, medyo malungkot po na balita. They were old. Abraham was 90 years old. Abraham was 100 years old. Sarah was 90 years old. Alam niyo po kung kailan po natupad yung pangarap? 25 years bago natupad. Kaya mo ba mag-antay sa pangako ni Lord? Alam niyo, si Lord, iba-iba po ang dealing sa atin. Sometimes, 25 years could be figurative. It could not mean literal. But ang isang bagay lang po ang tiyak, idadaan ka niya sa 6 phases o baitang ng pananampalataya. Magtiwala ka lang dahil ang Diyos na to ay mahusay at may kakayahan na ilabas at tanggalin ka sa isang mahirap na sitwasyon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kayang-kaya dahil kaya niya. Ready, go! Kayang-kaya dahil, tutukan mo yung katabi mo, tingnan mo mata sa mata, sabi mo, kayang-kaya dahil kaya niya. Palakpakan natin si Lord, amen? Naniniwala po ba kayo na
Kapag ka nagbigay ang Diyos ng pangarap, it may take time, but it will surely come to pass. Mangyayari at mangyayari, basta galing kay Lord ang pangarap. In fact, the word God is able started in the life of Abraham. In Genesis chapter 18, nung dinalaw sila ng anghel, natawa na lang sila, Abraham sa si Sarah, nagjo-joke yata to si Lord, di ba? Alam niyo, sagot ng Diyos sa kanila, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Is there anything too hard for me? And I want you to ask this question sa sitwasyon mo. Maybe matagal ka na nagtitiwala sa Diyos, unanawa ka nang mag-pray sa Kanya, but let God talk to you right now. At sagutin mo ang tanong na to, is there anything too hard for the Lord? Itong Diyos na to, He excels in making things possible. Sabi nga po ni Hudson Taylor, there are 3 stages in every great work of God. Madaling malaman kasi predictable yung process ni Lord eh. Kaya lang, ayaw lang natin tingnan eh. Sabi niya, first, it starts with, it's impossible, hindi mangyayari yan, Pastor. Then, it will become difficult, but if you keep on pushing, trusting, believing, and holding on to your faith, it will be done sooner or later. Makikita po ng mga tao sa paligid mo, imposibleng mangyari sa'yo, imposibleng mangyari yan, pahirap ng pahirap, pero dahil naniniwala ka at may Diyos ka na pinanampalatayahan, mangyayari at matutupad ang pangarap ng ating Diyos sa buhay mo. Amen? Amen po ba doon? Come on, give God a big clap offering. Pastor, again ang tanong ko, Pastor, paano mangyayari yan? Hindi ako si Lord eh. Paano ko sasagutin yan? Alam nyo, minsan kami mga pastor, nagiging attorney kami, dinidepensahan namin ng Diyos para ipaliwanag sa inyo, para magtiwala lang kayo eh. Pero ito lang po ang simpleng pananaw ko eh. Sa mga hindi nagtitiwala, walang sapat na ebidensya at paliwanag ang kailangan. Pero sa mga nagtitiwala, hindi na kailangan ng maraming paliwanag kung handa ka na magtiwala sa ating Diyos. Kapatid, naniniwala ka ba na makakapagtapos ka sa pag-aaral? Naniniwala ka ba na makakapagtrabaho ka? Naniniwala ka ba na magkakaroon kayo ng matinding pagpapala na matagal mo nang inaantay kay Lord? Naniniwala ka ba na maayos pa ang iyong pamilya? If it's God's will, it's God's will. Kung ito'y kalooban ng Diyos at ginusto ng Panginoon at ibinigay sa iyo ang pangarap ng Diyos na to, ang Diyos ang magbabayad niyan. Siyang bahala, sagot ka niya, siya ang may taya. Amen? Siya ang may taya. Sabihin mo nga sa katabi mo, siya ang may taya. Yung katabi mo, pag sinabi niya ako may taya, nawawala ka agad yan eh, di ba? God specializes in the impossible situation. Are you in an impossible situation? Just like Abraham and Sarah. Na sa tingin mo at sa tingin ng iba, kahit sinong tumingin, sasabihin talaga nila, wala na, bokya na, dead end na, wala ka ng lusot dyan eh. Pero lagi mong tatandaan, kung babaling at titingin ka sa Diyos, ang Diyos na ito'y may kakayahan at may kahusayan para tulungan ka at ilabas ka sa mga imposibleng sitwasyon sa iyong buhay. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, baby, kalma. Sabi mo sa katabi mo, baby, kalma. Kalma lang. Kaya ng Diyos ito. Amen? Isa pa nga pong palakpak sa ating Panginoon. I believe in the God who is able and who excels on the things that are impossible. Pero alam niyo, yung pinaka-favorite ko, yung pangalawa. Because you should believe in the God who is able to exceed our prayers, our dreams, and even our expectation. Alam niyo, yun palang isipin mo na ang Diyos na ito'y mahusay para ilabas ka sa mga sitwasyong may hirap at imposible. Mind-blowing and mind-breaking na yun eh. How much more yung isipin mo, ang Diyos na to na pinananampalatayahan ko, kaya niyang lagpasan ang mga iniisip ko, hinihiling ko, at mga inaasahan ko sa Kanya. Let's look at the verse. Sabi dito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin. Ang sabi ho doon, ng higit pa. Everybody say, higit pa. Nang maaari nating hilingin at isipin. So mag-review po tayo mga kapatid. Number 1, you should believe God who excels on the things that are impossible. Pangalawa, you should believe in God who can exceed your dreams and
expectation. Sino po dito naniniwala, yung nangyayari sa iyo ngayon, yung sinagot na ng Diyos na yon, hindi pa yan, hindi dyan natatapos, may paparating pa, lalagpasan pa niya yan, sosobrahan pa niya yan. Amen? That's why as a Christian, hindi tayo passive. Hindi tayo stagnant. We are always moving. We are always conquering and reaching new heights of faith. Hindi dahil sa nagyayabang tayo, hindi dahil sa magagasta tayo o parang nagbabluff lang po tayo, kundi we believe na ang Diyos hindi nag-uulit ng himala eh. Napansin niyo naman sa church natin, di ba? Patindi na patindi. Sa susunod nga na linggo, magbubukas na tayo ng 2 services, umaga saka sa hapon. Why? Because we believe kaya po itong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Come on. Amen. Now, nung pinag-aaralan ko po yung verse na to, alam niyo yung prayer ko, Lord, ano pa ho bang pwede niyong sabihin sa amin patungkol sa verse na to? And God talked to me, Albert, I can excel on the things that are impossible. Pangalawa, I can exceed your expectation. When I say God can exceed your expectation, ganito ang ibig sabihin nun. You think less, but God thinks extraordinary. Ang iniisip mo, ito lang, ganito lang dapat, Lord, na bahay, kubo lang, pero ang ibibigay pala sa ni Lord at ang plano niya, mansyon. When you think ordinary, God thinks extraordinary. When you ask for provision, God gives abundance. When you pray for rehabilitation, Lord, maayos lang ako sa isang addiction, God thinks about freedom. Palalayain talaga kita dyan. When you think or you pray for work, God in His mind was thinking for promotion. When we cry for healing, God is actually building a testimony. In other words, mga kapatid, ang Diyos na to, ang Diyos na sinasamba at pananampalatayahan mo, hindi siya kontento sa hinihingi mo lang eh. Parang pag tinitingnan ng Diyos sa kanya, ang ating mga prayer request, parang sinasabi niya, parang hindi bagay sa pagka-Diyos ko, sa kakayahan ko at magagawa ko sa kanilang buhay. Kayang lagpasan ng Diyos ang iniisip mo. Amen? Kayang lagpasan ng Diyos ang iniisip. Alam niyo po, we are only praying na maupahan yung likuran ng church na to, but God in His mind wants us to buy a church lot. Sino po dito naniniwala, God can exceed your expectation? Ang iniisip mo lang ay magkatrabaho, pero ang iniisip ng Diyos, mataas na posisyon na may mataas na sweldo. Why? Because God can exceed our situation and expectation. God specializes in exceeding our expectation. And what He has in store for you is bigger, more rewarding, more fulfilling than you can imagine. Alam niyo po, dito niyo lang po ito maririnig sa isang lugar na may atmosphere of faith. Dahil pag pinili niyo pong pumunta sa mga lugar na may atmosphere of doubt, ang maririnig niyo po hanggang dyan ka lang. Like for example, nung kami po, taga-Leyte po ako eh. Alam niyo sa lugar namin, lagi ko itong kinukwento eh, sa lugar namin, pag nakagraduate ka ng elementary, that's it, tapos na yun. Magtatrabaho ka na sa bukid. Hindi naman po masama yun, kaya lang sabi ko, pwede pa, higit pa eh. Naku po, lalo na pag mag-aaral ka ng high school, ang tingin sa'yo, napakayabang mo. Sa amin po, literally, pinaparis ka na sa kung sino man pwede mapangasawa mo. Buti sana kung gusto mo, no? Ito, mas matindi. Buti sana kung gusto ka rin nila. Sinabi po ng mama ko, alam niyo po, kahit mahirap lang kami, plano namin, yung kuya ni Albert, saka si Albert, mag-aaral ng college yan. Ako po, grabe, ang tindi daw po ng hangin at kayabangan namin. Wala kaming pera eh. Kasi nga po sa isang atmosphere, sa isang lugar na walang pangarap, ikaw na may pangarap, ikaw yung kakaiba, ikaw yung pinakamayabang. Alam niyo po, nag-decide kami, sabi ng mama ko, aalis tayo sa lugar na to kasi hindi matutupad ang pangarap ng Diyos sa buhay natin kapag nakatanim at nakatambay ka sa isang lugar na hindi marunong kumilala at manampalataya sa ating Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, nakadepende yan sa atmosphere. Nakadepende yan sa lugar. Amen? God is not going to do what you're asking for. Parang negative, no? God is not going to do what you're asking for. Alam niyo kung bakit? Kasi lalagpasan pa niya yung hinihiling mo lang na ganito. Isn't it exciting? Amen? He's going to open doors you never dream would open.
He's going to take you farther than you can imagine. Ito hong ibig sabihin ng Ephesians 3:20. Sa Kanya na makagagawa, lagpas pa sa kaya nating isipin at hilingin. In other words, you were only thinking of going to school, but God was thinking on scholarship. A school position and a breakthrough sa iyong studies. Bakit ganun po kabuti ang ating Diyos? Kaya mga kapatid, sino ho dito gusto po ng ganitong klaseng Diyos na kayang lagpasan yung iniisip at hinihiling natin? Say amen mga kapatid. Ganito pong gagawin natin. Get ready. Get ready. Because God is about to exceed your expectation. He's going to make things happen that you didn't see coming. Iisipin mo, Lord, I don't deserve this. And you're right, you don't deserve this. Because all of us here don't deserve God's blessing, but because He loves us anyway, He's going to show you His goodness and His favor in your life. When I think about this character or attributes of God, ang unang pumasok sa isip ko, yung kwento po sa Acts chapter 3. Kanina, ang ginamit nating kwento ay yung kwento ni Abraham. But I'm thinking about the story of a crippled man who was asking for alms, nanghihingi ng limos, doon po sa temple gate na ang pangalan po ay Beautiful. Grabe no? Ang pangalan ng gate doon ay Beautiful, pero ang daming nakaupo doon ng mga hindi beautiful. May mga ketong, may mga sakit, at isa ho doon yung hindi nakakalakad tanang buhay niya. Dumaan po si Peter, saka si John, this is Acts chapter 3, at pagdaan po doon, alam niyo po ang nangyari, let's read Acts chapter 3 verse 3. Sabi dito, sabay-sabay po tayo magbasa, go, when he saw Peter and John about to enter, anong sabi dito? He asked them for some. Alam niyo po, isang bagay po, maganda po sa pulubing ito. At sa may kapansanan, marunong siyang humingi, marunong siyang umasa. Pero isang bagay po na hindi maganda sa pulubing ito at may kapansanan na to, ang hinihingi niya at inaasahan niya, yung nakasanayan lang niya. Alam niyo po mga kapatid, it's not that we don't know about God. It's not that we don't know how to pray and we don't trust God. Ang mali lang po natin, marunong tayong manampalataya, kagaya lang din ng iba sa nakagisnan at nakagawian natin. We pray, trust. Ang inaasahan lang po ng lalaking ito, kaunting limos. But God has another plan for his life. Are you ready, mga kapatid? God has another plan for his life. Sabi po dun sa verse 4 and 5, Peter and John looked to him intently and said, tingnan mo kami, mukha ba kaming mayaman? Pag may nanglilimos sa inyo, sabihin nyo sa kanya, mukha ba kaming mapera? Pag meron pong nanglimos sa inyo na badyaw, ano pong tawag sa mga badyaw na mababait? Good jaw. Look at us! And the layman looked at them eagerly, expecting some money. May inaasahan siya. Ang inaasahan niya ay sa tao, at ang inaasahan niya ay kakarampot na limos lang. Yun lang pong hinihingi niya. Pero ang sabi po dito, but Peter said in verse 6, I don't have silver, I don't have gold for you, but I will give you what I have. That in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Wala akong pera, wala akong pilak, wala akong ginto, pero bibigay ko sa iyo yung wala ka. Ano yon? Sa pangalan ni Kristo Jesus, hindi ka na mamamalimos ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, hindi ka na masisihan sa kakaunting mga datong at kusing. Sa pangalan ni Kristo Jesus, God can exceed your expectation. God can exceed your request. God can exceed your dreams. In the name of Jesus, get up and walk. Get up and walk. In other words, ang sinasabi po ni Peter dito, hindi ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos natin, ay hindi pang limos-limos lang. Ang Diyos natin ay mayaman. Ang Diyos natin ay sagana. At ang Diyos natin, kaya niyang lagpasan yung iniisip mo, yung pinapangarap mo, at hinihiling mo para sa Kanya. Hallelujah! Come on, palakpakan natin si Lord. Amen? This God exceeded his expectation. Why? Because this crippled man only asked for money, but God gave him a miracle.
Sino ho dito ang hinihingi mo lang ay makatawid lang ng buong araw? Sabi ni Lord, ano kaya kung ibigay ko sa iyo pang 1 taon? How would you like that? Amen? Di ba? Napansin niyo po, mali yung request natin minsan, di ba? Parang, Lord, basta po makakain lang po saglit eh. Alam niyo, sabi ni Lord, hindi ako ganyan. Subukan niyo ako. Manampalataya kayo sa akin. He expects a little help, but God gave him greater healing. He asked for a blessing, but God exceeded his expectation and God gave him a breakthrough. God gave him a breakthrough. At alam niyo po, can you imagine, let's just imagine, nung siya po yung nakatayo at nakalakad, alam mo yung iniisip po ng crippled man na to, I never dreamed this would happen. Sino ho dito, kagaya po ng crippled man na to, hindi mo inaasahan na, ay grabe, hindi lang pala ako paglilimusan, hindi pala ako habang buhay na pulubi. Meron palang time na bibigyan ako ni Lord ng isang magandang buhay na hindi ako mukhang kawawa, kaaba-aba. Ako'y magiging kahanga-hanga dahil may magandang plano ang Diyos sa aking buhay. This crippled man was dreaming, Lord, I never imagined. And he was thinking, Ephesians 3:20, ganun pala si Lord, no? Sa Diyos na makagagawa, lagpas pa sa kaya nating isipin at hilingin. And how about those people who knew this guy? Alam niyo po, inisip na I could just speculate and think, no? Sabi nila, ano nangyari dito? Ba't nagba-basketball na? O nagle-lay up pa, nagko-crossover pa, parang si professor, Whoop, parang si Caper, eh. Ano nangyari dito, no? Alam niyo, sabi siguro ng mga Pariseo, sabi ng mga religious leaders, yung pong ang tingin lang sa tataong ito, hanggang dito lang siya, mamamalimos, sabi niya, oh no, Lord, no, Lord. He doesn't deserve your healing. He doesn't deserve your breakthrough. At alam niyo po sagot ng Panginoon, and nobody does. Lahat kayo hindi karapat-dapat, but because I'm good, I'm faithful, I'm great. Those who expect something from me, those who ask something from me, I cannot just answer their prayers. I can even exceed their expectation. Kumusta ka, kapatid? Paano ka mag-pray sa Panginoon? Paano ka nag-expect sa gagawin ng Diyos, no? In our life, sometimes, ang pinaka-great barrier lagi, yung sitwasyon natin. Sabi mo nga sa katabi mo, yung sitwasyon mo. Kasi pag nakikita mo yung sitwasyon mo, lagi mong ini-evaluate yung kayang gawin ng Diyos sa nangyayari sa buhay mo. Am I right? Pag nakita mo yung bulsa mo, wala nga akong pera eh. Pagpapalain pa ako ng Diyos. Ganito nga lang yung background ko eh. Ano magagawa ng Panginoon eh. Kasi nga nakikita mo yung ableness mo lang eh. Yung kaya mo lang gawin eh. Pero bakit hindi mo dugtungan that God is able to do in your life at hindi ikaw ang gagawa? At lalagpasan ng Diyos yan. At nagsimula pong magpasalamat ang lalaking ito, nagsimula po siyang manampalataya. Ano po ang sikreto ng lalaking ito? Hindi siya relihiyoso. Hindi siya palasimba. Ginagamit niya yung simbahan para manglimos manghingi ng pera eh. Wala something special sa kanya, pero may isang bagay na meron siya, na meron din ikaw. Ano yon? Difficulty. And you know what? Everybody say difficulty. Lahat ba kayo may kahirapan, may pinagdadaanan na mahirap? Lahat tayo, di ba? Alam niyo po, ang difficulty, may kakayahan ho ito na mag-create ng hope o pag-asa. Pag meron kang matinding pinagdadaanan, umaasa ka at umaasam ka na sana man lang may tumulong man lang sa akin. Kaya alam niyo po mga mahihirap, napakadaling i-exploit ng mga politician. Sabihan lang yan na ganito ang gagawin ko sa inyo. Ang dali na kagad maniwala. Karamihan sa masa mahihirap kaya aasa siya Pero subukan mo yung hope na meron ka, ibigay mo kay Lord. Anong kayang gawin ng Diyos sa isang katiting na hope? Anong kayang i-transform ng Diyos sa katiting na pananampalataya na meron ka? This is a challenge, mga kapatid. Number 1, keep your hope alive. Don't lose hope. Even though it's little, even though it's weak and fading, even though your faith doesn't look strong, doesn't sound strong, doesn't sing strong, keep your faith in God. Keep praying, keep believing, keep expecting. Sabi mo nga sa katabi mo, keep believing. Keep expecting. No, may nagtanong sa akin, Pastor, ayoko na mag-church. Bakit? Sabi niya, wala naman nangyayari sa buhay ko. Nagpipray ako. Wala naman nangyayari. Nagbabasa ko ng Bible. Wala naman nangyayari. May humingi po ng payo sa akin sa young people. Sabi niya, Pastor, what should I do? When I'm praying, I'm believing, but nothing happens. Sabi ko, you keep praying even more. Lalo kang mag-pray. Lalo kang magtiwala. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ko bakit?
Lakasan nyo naman. Alam niyo bakit? Because you can't have faith if you don't have hope first. Hindi ka pwede magkaroon ng pananampalataya kung wala ka munang katiting na pag-asa. At alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa crippled man na to? This man give God something to work with. Katiting na paghingi, give me something, give me. Ang hiningi nga lang niya kusing lang limos lang Pero sabi ng Panginoon, that's more than good enough. I can work in that. Alam niyo po, ang iniisip natin lagi ay, kailangan ng faith natin matindi, malaki lagi. Pero may talata sa Bible, sa Matthew chapter 7, verse 2 to 21 that says, kahit ang pananampalataya mo'y katiting lang o kasing liit lang ng isang mustard seed. Nakita niyo po ba yung mustard seed? Ito yung mustard seed, no? Nung ginagawa ko yung PowerPoint na to, sabi ko, kanino kaya yung kamay na to? Grabe yung kamay na to, yung kalyo niya, no? Pero ganyan lang po kaliit yung mustard seed. But alam niyo po ba, ang mustard seed, pag tinanim mo, inalagaan, binantayan mo, kaya niyang lumaki, tumaas, tumatag na puno, at kaya po siyang magbigay silong sa tao, magsasaka, at kahit sa mga ibon. In other words, give God something to work with in your life. Don't lose your hope. Sabi mo nga sa katabi mo, don't lose your hope. Romans chapter 5 verse 5 says, hope does not disappoint us. Lagi mong tatandaan yan. Pag ang pag-asa mo'y ibinaling, itinuon mo sa ating Panginoon, hindi ka madidismaya at hindi ka mapapahiya sa iyong pinananampalatayahan at inaasahan sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Come on. Pangatlo at panghuli, I believe in the God who is able but expects our faith, actions, and obedience. Anong klaseng Diyos ang dapat mong panampalatayahan? Ano ang dapat mong asahan sa ating Diyos? Pangalawa, asahan mo na kaya niya mag-excel sa iyong imposibleng sitwasyon. Pangalawa, asahan mo na kaya niya mag-exceed sa iyong expectation. Pangatlo, asahan mo na may hihingin siya sa iyo na partisipasyon. Amen? Let's look at the verse. Nasa verse po ba yan, Pastor? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Now, look at this verse very carefully. No? I know you're thinking, hindi naman ako pastor para pag-aralan yan. Pero hindi naman kailangan maging pastor. Tingnan niyo po ha, nagsimula siya kay Lord sa Kanya. At nagsimula siya sa kayang gawin ng Diyos. At ikinuwento ho dito kung anong kayang gawin ng Diyos. Pero bakit ganun sa dulo? Sinabi ni Apostle Paul, by the way, this power that can excel and can exceed your expectation is in you. Nasa loob mo. Nasa iyo, kapatid. Amen? Buti sana kung sinabing, nasa Diyos ito Di tapos na sana yung kwento, pero hindi. Ang sabi ni Apostle Paul, did you know na kaya hindi natin nararanasan ang himala at breakthrough at yung paglagpas pa sa inaasahan natin? Bakit? Nami-miss natin gamitin ang kapangyarihang ito na nasa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, nasa iyo pala So let me share to you God's part and your part. God's part and your part. No? May sinabi ho dito si F.W. Robertson. Sabi po niya, let's read this verse. No? It is perilous, delikado, to separate thinking rightly from acting rightly. Mahirap daw po, delikado po. Yung pag-iisip ng tama at sa pagkilos ng hindi tama. He is already half false who speculates on truth and does not do it. When truth is given, it is not to be contemplated. Hindi dapat pinag-iisipan. Dapat ito'y isinasa gawa. At alam niyo po, sorry ha, maraming mga worship leader dito, pastor, disciple, cell leader, ang guilty sa kasalanang ito. Lakas-lakas mag-amen pero hindi marunong manampalataya sa Diyos. Ang lakas-lakas kumanta ng patungkol sa kayang gawin ng Panginoon pero inuunahan ng Diyos. Pag naririnig natin ang isang katotohanan na nagmumula sa Diyos, ang sabi po ni F.W. Robertson, hindi dapat ito pinagbubulay-bulayan at hinihimay-himay. Ito ay isang panawagan ng paggawa, pag-action, pagkilos, pagsunod. Sa pagpapatuloy, sabi niya, where Jesus Christ is concerned, there is always a response required. Kung ito'y patungkol kay Jesus sa sinabi niya, may hinihingi siya lagi na tugon sa iyo at sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, tumugon ka. Sapagkat ang tunay na relasyon, tumutugon.
Sino ho dito mga magulang, nanay, tatay, mami, daddy? Taas nga po kamay. Tama lang po ba, di ba, pag tinawag niyo yung anak niyo, anak, di ba gusto niyo sumasagot? Amen? Sino dito may anak ka na pag inutusan mo, ang favorite niyang sagot ay, wait lang po, wait lang, mamyana po, mamyana. It is only required in a relationship that when truth is given, there should be a response. Alam niyo kulang natin? Hindi tayo kulang sa pananampalataya eh. Kulang tayo sa pagsunod. Amen? Kulang tayo sa pagsunod. You cannot do it without God, but God will never do it without you. Hindi mo magagawa to pag wala si Lord, pero hindi rin gagawin ng Diyos yan kung hindi ka gagawa at hindi ka kikilos. Amen? It is always a partnership, a joint effort deal. Kung nalagpasan mo man ng isang pagsubok, problema, sitwasyon na mahirap, salamat kay Lord. Una higit lahat sa Kanya. Pangalawa, salamat sa iyo kasi pinili mong tumugon ng tama at magdesisyon ng tama. Amen? Itong kapangyarihan na to na kumikilos sa akin, I liken it as a battery. Let's look at this picture. No? Sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Ang battery po, kahit gaano ka-powerful, ka-strong, anong kayang gawin ng battery, marami. Nung bata kami, naghahanap kami ng dynamo. Naalala niyo po yung laruang bangka, lalagyan natin ng dynamo, kukonect natin sa battery. Kayang umandar, yung mga laruan po natin, mga simple, di ba? Pero yung power kasi na tinutukoy dito, according to the power, it came from the Greek word dynamos. Dynamos, dyan po nagsalita yung salitang dynamic. In other words, hindi kayang limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. But there should be a partnership from us. So how do we unlock, upload, and unleash this power inside of us? Paano natin mararanasan yung excellence ni Lord sa mga impossible things, yung pag-exceed niya sa ating mga expectation, at yung ine-expect po niya na action para sa atin. Number 1, activate it. Number 2, act on it. Pangatlo, appropriate it. Number 4, apply it. In other words, sa bawat hamon na kinakaharap mo, i-apply mo lagi ang power ni Lord. Alam nyo, meron po akong isang crazy things na ginawa in my entire life. Alam niyo po anong crazy things na ginawa ko? Kabaliwan, kahibangan. Sino dito nakagawa ka na ng kahibangan, kabaliwan sa buhay mo? Taas kamay. At tawan-tawa ka kasi wala kang masisi, ikaw lang. Alam niyo kung anong kahibangan ginawa ko sa buhay ko? Nag-aral ako after 10 years. Sabi ko, nagpakahirap akong graduate para hindi ko nabalikan yung pag-aaral. Eto na naman ako, nag-aaral na naman ako. Mas matindi po yung requirements. And as I'm speaking with you, pinapatapos ko lang po yung anniversary, meron po akong 6 na worksheet at workbooks at isang term paper na kailangang ipasa. Relax lang kunwari. Pero actually, may hahabulin ako eh. Alam niyo, sinasabi ko sa sarili ko wala hibang eh. No. Because I believe, hindi hanggang dito lang ang kayang gawin ng Diyos ang buhay ko. May magagawa pa siya. May lalabas pa siya na mas maganda. Sabihin mo nga sa katabi mo, may magagawa ka pa. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. Lastly, nag-research po ako sa Bible, anong mga verses may lumabas na God is able? Itong 4 na to, dito mo i-activate, dito mo i-appropriate, dito mo i-apply ang kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Number 1, activate God's power through believing and serving Him. Sabi po dito sa 2 Timothy 1 verse 12, I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Kahit mahirap, kahit nasasaktan, kahit matindi ang pagsubok, kahit matindi ang persecution o panunuligsa at pag-uusig para sa iyo, keep on believing, keep on doing the right thing, keep on serving the Lord. Sino ho dito nangangako kahit nahihirapan, maglilingkod, susunod at magpapagamit pa rin sa ating Panginoon? Why? Because God is able. God is able. Hindi naman ikaw, alam nyo, sabi nila, pastor, ikaw kasi pastor kaya kaya mong gawin yan pag nagpipreach parang chicken lang sa'yo Sabi ko, minsan, mas madalas, hindi na ako ang gumagawa niyan, si Lord na. Ako'y instrumento lamang niya. Ako'y ginagamit lamang ng Diyos. Basta sumunod ka lang sa Kanya, ang kumikilos na yan ay ang ating Panginoon. I remember Danny Ildefonso. Nung nag-champion po sila,
Pagod na siya. Danny Ildefonso is a Christian, although may mga nasangkot siyang away, problema, but he's a Christian. Ka-churchmate ni Pastora Aiz yan eh, sa Victory, Pangasinan eh. Nung pagod na pagod siya, ipinasa sa kanya yung bola ni Olsen Racela, hindi niya kayang i-shoot, ipapasa sana niya kay Danny Segal ba yun, pero sabi niya, i-shoot ko na lang. Nung shoot niya, nag-pray siya, sabi niya, Lord, we need this championship game. Ikaw na pong bahala. Alam niyo po na shoot, na buslo. Ang sabi niya, hindi na ako yon. Ang Diyos na ang kumikilos at gumagawa sa buhay ko. Sino ho dito nakaka-relate? Hindi na ikaw yan. Ang Diyos na ang gumagawa niyan sa iyo. At ang Diyos na ang nagpapalakas at nag-i-empower sa iyo para magawa niyo ang pinagagawa niya para sa iyo. Number 2, activate God's power through sharing the gospel. Sabi dito, therefore He is able to save completely those who come to God through Him. As you share the gospel, hindi man sila nakikinig, hindi man sila naniniwala, pinagtatawanan ka, binubuli ka ng mga kaklase mo, lalo ng pamilya mo. Naku, pinakamahirap sharean, imbitahan, family. Do it. Why? Hindi na ikaw ang gagawa niyan. Ang Diyos na ang kikilos. Ang Diyos na ang magliligtas at magpapaliwanag sa kanila. Ang kailangan mo na lang gawin, sumunod sa Kanya. Pangatlo, activate God's power through generous giving. Sabi dito, God is able to bless you abundantly so that you will abound in every good work. Tandaan nyo, meron tayong first fruit sa December. Pastor, paano ko gagawin ito? Ito lang yung income ko eh. Hindi na ikaw ang gagawa niyan. Basta binusto mo, pinangarap mo para sa Kanya, ang Diyos na ang kikilos niyan. Do you believe on that, mga kapatid? Amen. And then lastly, activate God's power through persevering and keeping on. Jude 24 says, but walang verse? Kasi ang Jude, walang isang chapter lang. Now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before presence of His glory with exceeding joy. Now, sino dito yung ang dami mo ng pagkakamali, ang dami mo ng kapalpakan, pero nakikita mo lagi ang sarili mo, binubuhat, pinapasan, pinapabalik ng Diyos sa Kanyang presensya. Hindi na ikaw ang gumagawa niyan, ang Diyos na. Because He is able. Amen? This kind of love na meron ng Diyos will never let you go. Your sin is so great, but God's love is too greater para pabayaan at iwanan ka. Mga kapatid, obedience is our job. The outcome is God's job. Sumunod ka. Yes, God can excel. Yes, God can exceed your expectation. But without obedience, it's nothing. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong manatili. Kailangan mong magsumikap. Kailangan mong magpursige. Kailangan mong manalangin pa rin ng paulit-ulit. Kailangan mo ng pananampalataya. Alam niyo ba ibig sabihin ng faith? Forwarding all issues to heaven. You need faith. Kahit mahirap, kahit mukhang hindi na mangyayari, you need that kind of faith na meron yung crippled man na to. Can you just say amen to that? Everybody say amen. You are willing to forward all your issues to heaven. And you know what amen means? Amen means you will agree with God, you will move with God, you will end with God. At sabay-sabay po tayo, ready, go. You will never doubt God. Mga kapatid, our God is able. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa ating pong pagtayo, sa ating pong pananalangin, tayo po'y pumikit saglit. Sino po dito naniniwala? God has been so good sa buhay mo sa kabila ng iyong pagkukulang. Pwede po bang pakitaas ang kamay yung nagsasabi dito, sa kabila ng aking mga pagkakamali, sa kabila ng aking mga kahinaan, hindi nagkukulang ang Diyos para biyayaan ako. I am Abraham, I am Sarah. I keep on doubting God, but God never failed to bless me, to give me breakthrough. I am that crippled man. My expectation, my faith is so little, my faith is so weak, but God was able to exceed my expectation. First, ang kailangan po natin gawin ngayong hapon na ito, you must first believe in the Lord. Habang nakapikit po yung mga mata natin, sino ho dito ngayong hapon na to?
kahit mahirap, kahit imposible, pinipili mong manampalataya sa Diyos. Pakitaas nga lang po yung kamay. If you're saying, Lord, I believe, I trust in you. Come on, hindi natin pinag-uusapan ngayong hapon na to ang religion. Ang pinag-uusapan natin dito, ang pananampalataya mo sa ating Diyos at kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Lift your hands to the Lord. And I want to say this, Lord, kaya mo lahat, Panginoon. Mahusay ka. Magaling ka sa mga bagay na mahihirap, sa mga imposibleng sitwasyon. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kaya mong lagpasan ang aking mga panganaginip, pangarap at panalangin. At sabihin mo sa Panginoon, dahil po dyan, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang aking pagtugon, ang aking pananampalataya. Sino ho dito? You're saying to God, Lord, I trust in you. I trust in you. Hindi ko alam, Lord, kung paano mangyayari. Just like Abraham, but I trust in you. Can you just pray this prayer with me? Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Sa iyong kinatatayuan, sabayan mo ako sa prayer na to. Lord Jesus, I trust in you. Lord, hindi po ako ganun katindi. Hindi ako ganun kalalim pagdating sa pananampalataya. Pero Lord, narinig ko, nabalitaan ko, kahit katiting na pananampalataya, tinutugon mo, pinararangalan mo. Panginoon, tanggapin mo ang aking pagsuko at pagtanggap sa iyo bilang aking sariling Panginoon, tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ikaw na ang bahala, ikaw na ang kumilos sa buhay ko, sa pangarap ko, sa pamilya ko. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you for your salvation. And thank you for the blessings and breakthrough. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Come on, keep glad. A big clap offering. For the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step and I never will
Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.